my darkest moment. You and I is my comfort when I weak. I trust in you, cause it's all already faithful. You're my God. You're the glory and the lifter of my head. Sadari. Your light is shining. It lives in your ways. Forever I'll surrender. Jesus, Pwede mapalakpan natin si Lord. Sa gabing ito po ay bless tayo ni Lord ng mga kapatiran na merong talento para sa pagtugtog at ganoon din sa pag-awit. At sabi ko kay Pastor Tim, 24 years ago, sabi ko sa kanya, nakikita ko ito, mga brothers na ito, mga young people pa lang po ito, 16 years old pa lang si Pastor Tim that time. Oo. Tapos sila na yung tumutugtog sa mga camp meetings. Oo. Hindi biro po ang tumugtog sa mga malaking crowd. At hindi nila alam, blessed na ako sa family ito. Kasi sabi ko, sa dami ng mga musicians, pero bakit itong mga batang ito? Kasi bata pa, tingin ko sa kanila, 24 years ago. At mga young people pa po ito nung panahon at ngayon ko lang sila, ang totoo, Brother Jerome, hindi lang 2 years ago. Before pandemya pa kami nag-uusap nito. Ang problema, nagkaroon ng pandemya, si Brother Oma, gusto na niyang pumunta rito. Sabi ko, brother, ganito, libre ako sa ganyan. Sabi, hindi man kami libre. Tapos, pag siya naman ng libre, sabi ko, wala ko nito. Nasa mission tayo. So, pero all things work together for good. Meron talagang si Lord plano. Amen. Na mangyari itong gabing ito. Alam niyo po, mga kapatid, in planning, minsan, it is a long plan. Pero kakatugpuin tayo sa isang maikling panahon. Pero hindi na mamalayan ng mga tao yung planning na napakahaba ng planning. Pero pagdating na doon sa execution, alam nyo, mga kapatid, amen, di bali na maiksing panahon. Pero ang importante, ginamit pa rin tayo ng Panginoon. Amen. Ang kanilang papa po ay isang pastor din at he is also a good friend of mine. At nung pumupunta sila rito, ay alam ni Pastor Tim ito,
sinama ko pa sila doon sa isang outreach sa Naga City nung panahon. At Thanksgiving din noon. At ah, ah, dumarating yung mga panahon ng sirkumstansya. Pero may mga pangyayaring pinahintulutan si Lord. Amen. Minsan hindi natin maintindihan. Pero merong itong magandang kahihinatnan. Amen. So, kasama natin ngayon yung mga anak na nila. Could you imagine? Ganito sila. Nung panahon, 24 years ago, in the making. Kailangan lumaki muna sila para pagdating ng araw na ito, meron akong masasabi sa inyo na ganito sila noon. At ngayon, ganito na sila ngayon. At sa hindi para konting ano lang po, si Pastor Tim po ay siyang bunso. At yung kuya niya yung kanina, yung nagpatotoo dyan. Sa amin, pag bunso, utusan ng mga kuya. Kasi yung bunso ko, meron siyang 8 kuya. Kasi siyam silang mga kuya. Mga brothers. Kaya sabi ko, could you imagine ang gagamitin ni Lord na magpapastor sa kanila ay yung younger? Ganyan na ganyan yung ayaw ni Lord, yung ayaw na gumaganyan eh. Yan talagang ang gustong-gusto ni Lord, yung mga gumaganyan. Kaya tumango na kayo. Kaya ako po nagagalak na makasama natin sila ngayon at ganoon din po yung effort ng mga kapatiran na ang totoo, Sunday lang ito nakakarating. Itong brothers from Goa. Pero akalain mo, kasama pala natin si Sister Pe na mag-aawit for the Lord. Amen. So, hindi kompleto yung gabi kung hindi umawit si Sister Pe. So, napakabuti ni Lord kasi alam niyo po, amen, lahat ito connected. Yung nangyayari sa inyo, nangyayari din sa amin, nangyayari din sa mga kapatiran from Bacoor, Cavite. At habang inaano ko nga yung lugar nila, sabi ko, alam ko yung lugar nito eh. Ito yung pinapasyalan ko yung anak ng kuya ko, yung pamilya ng kuya ko doon. Kasi taga Bacoor yung kuya ko. Kaya sabi ko, all things work together. Naniniwala ko na espesyal ang gabing ito. At hindi lang po yung mga tinawag ni Lord para magpastor, ganon din po yung mga musicians, pero katulad doon sa panahon ni David, na bago siya naging hari, isa siyang musicians. At sabi ng Bible, every time na binibisita si Saul na masamang espiritu na galing sa Diyos, sabi ng Bible. Yung pala, pinahintulutan din ito ni Lord. Amen. Para meron tayong makita natin yung kahalagahan ng music ministry. Amen. Kasi minsan, maganda naman yung gawain. Pinagpala tayo ng gawain, pero parang may kulang. Di ba? Amen. Kasi kailangan mauna muna yung mga musicians sa gira. Amen. Para to take away the bad spirits. Amen. Para pag maghasik na ng binhi yung mga preachers, handa na yung mga puso niyong taniman. Amen. Kasi wala na yung mga bad spirit. Kaya pwede bang palapakan natin si Lord? Amen. Hallelujah. Binigyan tayo ng Diyos ng gabing ito para mag-fellowship. Hindi man po ito, kumbaga sa well-planned. Pero naniniwala ko si Lord pag magplano, talagang tumpak. Talagang hindi pa nag-uumpisa ay pinagpala tayo ng Panginoon. So without further ado, gusto ko pong tawagin ang ating pastor from Bacoor, Cavite, Pastor Tim Archibido. God bless you, Pastor Tim. At take your time, Pastor. Praise the Lord. Amen. Sa pong mapagpalang gabi sa ating lahat. At tulad po ng sabi ni Pastor Gary, well-planned po yung hindi naman talaga na plano ng lubos ang bagay na ito. Pero sa kaisipan ng Panginoon, ito ay nakatakda. At ngayong gabi, hindi ko po alam kung anong nais sabihin. Kung ako lang
talagang wala tayong masasabi. Totoo po na sinasabi ni Pastor Gary, pagka yung mga bunso, yun yung umaayaw. Totoo kasi wala sa plano na ako ay matawag ng Panginoon. But sabi nga, katulad ni David, bunso rin siya eh. Diba? Wala kang, ang tingin nga ng mga kapatid niya ay wala siyang kakayahan. Pero nakita ng Diyos, hari siya sa loob. No? Hallelujah. Kaya bago po tayo magpalaot, tayo muna sa mandaling manalangin. Hallelujah. Lord Jesus, ngayong gabi, kami po'y nagpapasalamat. Lord, hindi ko po naisip, Lord, sa aking mga pagkakataon ito na ako po ay mapupunta, Panginoon, sa gantong pagkakataon. Ngunit ikaw po ang nagtakda ng lahat ng ito, Panginoon. Lord, mula pa kanina, Panginoon, sa aming biyahe, kami ay iningatan mo. At totoong masaya ang aming puso, Lord. At nakita ko po, Panginoon, kung paano mo, Lord, pinagpala, Panginoon, ang iglesia dito, Panginoon, sa Nabwa. Salamat o Diyos sa pagkilos mo, Panginoon. At naniniwala ako, Lord, sa mumunting pagkakataon na kami ay maparito, Lord. Totoong kami po ang pinagpala, Lord, sa kanilang mga buhay. Mga awitan, mga testimony pa lang, Panginoon, ay punong-puno na, Panginoon, ng pangaral ng mensahe mo, Panginoon. At ngayong gabi, Panginoon, di man malalaking gawain, Lord, but sabi ng iyong propeta, God hiding Himself in simplicity. And He revealed, Lord, sa kaparehong pagkakataon. At naniniwala ko, Lord, hindi man, Lord, malaking event ito, pero we are special class of people sa uling panahon na gusto mong panahanan, gusto mong pagpahayagan, Panginoon, at gusto mong ilantad ang iyong sarili, Panginoon, sa amin. And I believe, Lord, with all my heart, naniwala ko na patuloy mong pinupuno, Lord, sa mga oras na ito, ang mga banal, Lord, sa lugar na ito. Hayaan po, Lord, ikaw po ang mangusap, ikaw ang magsalita, ano man ang panalangin, Lord, request. And this is our, Lord, prayer meeting ng aming mga kapatid sa lugar na ito. We want to able, Lord, na kami ay makapaglingkod, makapag-encourage sa iyo, sa mga anak mo, Panginoon, sa gabi ito. Hayaan mo po, minsan pa, Panginoon, sa gabing ito, Lord, makita ka lang namin, Panginoon, sa mumunting mga bagay, Panginoon, na alam namin, Lord, nangungusap ka sa maliliit na bagay, Panginoon. At sa gabing ito, Lord, kami magpapatianod. Lord, ikaw po ang, sa iyo po ako dumidepende, Panginoon. Alisin mo po, Panginoon, anumang balakid na umahadlang, itago mo po ako sa iyong likuran, Panginoon, at makita lamang, Lord, ang iyong bibig, Panginoon, sa mga tunay na iyong mga anak. Lord, maging ang aming babasahin na talata, ikaw po ang magpala nito, at maging pagkaing spiritual namin, Panginoon, at maging kalakasan namin. Salamat po, Diyos, sa lahat po ng effort ng aking mga kapatid sa lugar na ito, especially, Lord, ng pamilya po ni Pastor Gary, Lord. Salamat, Lord, kami po'y napatuloy, kami napagpahinga, Panginoon. Hallelujah, kami binusog, oh God, Lord. Salamat po, Diyos. Ikaw po ang patuloy na magbalik, Panginoon. Maging ang mga kapatiran, Lord. Brother Dalong, kanyang pamilya, Lord. Sister Beth, Lord. Brother Ariel. Salamat, Panginoon. Ako po'y natutuwa, Lord, na makitang muli ang mga kapatid kong ito, Panginoon, na nagpapatuloy sa iyo. Kaya maraming salamat po. Nawalatian ang iyong pangalan sa gabing ito. Ito po ang aming samadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago ko po kayo upuin at patuloy tayong makapag-usap, hayaan nyo lang pong basahin natin sa Matthew 10 verse 40 to 42. Salamat at meron tayong projector or scripture na makikita. Matthew 10 verse 40. Ang sabi dito, He that receiveth you, receiveth me. And he that receiveth me, receiveth him that sent me.
He that receiveth a prophet in the name of a prophet shall receive a prophet's reward. And he that receiveth a righteous man in the name of righteous man shall receive a righteous man's reward. Verse 42, and whosoever shall give to drink unto the one of these little ones a cup of cold water, only in the name of disciple, verily I say unto you, he shall in no wise lose his reward. Another scripture, allow me to read 2 Corinthians 3, verse 5 to 6, before tayo mo po. 2 Corinthians 3, verse 5. Not that we are sufficient of ourselves to think anything as of ourselves, but our sufficiency is of God. Hindi po sariling lakas natin, hindi po ang sariling katanyagan natin, mga kapatid, kundi tayo ay dumitipende sa ating Panginoon, who also had made us able ministers of the New Testament, not of the letter, but of the Spirit, for the letter killeth, but the Spirit giveth life. Pagpalain po ng ating Panginoon, ng ating binasa, tayo pong lahat ay makakaupo na. You may be seated. So once again, it's an honor and privilege po na mabigyan po tayo ng trust ng ating mahal na pastor, Pastor Gary. Yun nga po, way back, makwento po ni Pastor Gary, nung si Pastor Ruel ay umiikot dito, at parati siya dito, at alam niyo naman ang ating mahal na pastor, mahilig lang siya mag-encourage ng mga batang ministro. At sa punto pong iyon, maging yung aking ama, yun yung paraan niya pala para ma-restore siya. No? Sinasama siya sa gawain. At natutuwa lang po ako na yun po yung pala yung pagkakataon na makapasyal po ako dito. At yun na pala yung panahon din na nagbubukas si Lord ng pintuan ng ministry. At nakita ko po yun, kaya appreciate ko po na unang-una ko pong lakad at lumabas po at sa pagkakataon nakita ko po yung gawain po dito sa Bicol. At yun po yung isang naging kalakasan ko din po para sabi ko na ganito pala ang proseso. Para sa akin lang, no? Ganito pala ang pamamaraan ng Diyos. Meron siyang sariling pamamaraan. At salamat sa Panginoon. Every time po, way back that time, mga teenager pa kami, nakikita ko na po ang pamilya Taburnal, Pastor Gary. Pero wala lang kasi hindi naman po ako ministro. Ako po ay musician lang that time. Pero along the way, mga kapatid, sa marami pong pagkakataon, dumating ang panahon. Sabi nga, marami nagbago, pero ang Diyos natin hindi siya nagbago. Amen, siya ay patuloy na tumatawag. Kaya every time na may mga gawain po sa Manila at bahagi po ang iglesia dito, totoo pong nagiging kalakasan po ang inyong pastor, mga kapatid. No? At bilang batang ministro, ako po ay isa rin sa mga nakakasapo ng spiritual blessing every time na siya ay tumatayo sa mga meeting. So, I do believe na in-equip ng Panginoon ng inyong mahal na pastor sa lugar na ito. Ganon din, good to see our dear brother, Ate Beth, no? Brother Ariel, and then si Ate Beth, no? Kasi mga bata pa po kami noon. At yung father ko, kung di nyo po matatanong, nung time na nag-Hong Kong si Sister Beth, sila po yung nag-aasikaso kapag may mga ministro po doon. At salamat sa Panginoon, until now, ay sila ay nagpapatuloy. Kaya, Pastor, walang reason para hindi magpatuloy kami. Kung sila nga nagagawa nilang magpatuloy sa maraming kadahilanan and yet nakatayo po. So, nagiging kalakasan po sa amin. So, again, tapos, ito na po, no, si Brother Dalom ay naging malapit na magkaibigan po. Aming kapatid, Brother Paul, way back nung nung binata pa si Brother Paul. At sa maraming mga convention, MYR,
sila po ay nagkakasama. At di ko alam, may common ground pala sila. Mahilig sila sa instrumento, mahilig sila sa mga gamit, no? At na-channel lang tama yung gift, yung skill na binigay ng Panginoon. Kaya lahat po ito ay kapurihan natin sa ating Panginoon. Salamat, Brother Dalong. Talaga pong matagal na po kaming, siya po lagi pong dumadalaw sa amin, maging si tatay ay nakasama na po namin, maging si Sister Claire ay nakasama na po namin sa fellowship sa Dako ng Bacoor. Kaya salamat sa Panginoon na siya po ang nagbigay ng magandang pagkakataon. At salamat din po sa mga kapatid na kasama ko from Bacoor, Brother Anthony. Siya ay naglipa para po dito talaga. At kung di nyo mamasamain mga kapatid, sabi ko nga po sa mga kabataan, Sister Date, sa mga anak nyo po, willing kaming magpuyat para kumbaga i-impart namin, maituro, no, sa mga kabataan. At hanggang bukas, hanggang maghapon, willing po kaming i-share yung aming pong maliit na natutuhan, no? At ang La Fontaine, kung di nyo po matatanong, ang laki po nung impact niyan sa amin nung sila po nandito. Marami po silang naituro sa amin. At nakita ko, yun po yung isang bagay na tingin ko na pwede nating may apply din every local church. Kaya sabi ko sa kanila, marami pong gusto sumama yung mga kasama namin sa church. Pero sabi ko, hindi rin natin pwede pabayaan ang gawain sa Bacoor. Pero ganun pa man, ito talaga yung plano ng Panginoon. At salamat. Kaya with all humility, mga kapatid, ako po'y nagpapasalamat sa pagtanggap niyo po sa amin. Talaga pong pagkatanghalian, maya-maya kainan na ulit, no? Talaga namang busog na. So appreciate ko po, no, ang pagkakataon na ito. Kaya marami pong salamat. Ang Diyos po ang magbalik sa inyo. Amen. So, okay lang ba tayo mag-extend? Alas 9 na pala. Pero I believe na nawa ang Diyos ay mayroon siyang gustong sabihin ngayong gabi. At hindi po ako magtuturo, mangaral ng iba, kundi sabi nga, lahat na ihayag na, no? At ang Diyos, mga kapatid, ay binuksan na ang lahat ng ito sa atin. Sabi, the only thing na magagawa natin is stir up yung naroon na sa atin. Meron na tayo eh. Kailangan lang ma-quench, mapukaw. No? At ang mga ministro, ang pastor, ang preacher, ang gagawin niya, wala siyang bagong ituturo. Kung ano yung naroon na tinanggap natin, mga kapatid. Kasi sabi ng prophet, nagkaroon tayo ng amnesia. Diba? Nakalimutan natin from the beginning, sino ba tayo, ano ba tayo, pero alam natin tayo ay anak ng Panginoon. Hallelujah! So, hayaan niyo lang po sa pagkakataong ito ay dalhin tayo sa isang kaisipan ng ating Panginoon. Nais ko lang bigyan ng title ang mamunting pangaral na ito, The Reward of Believing God's True Servant. The reward of believing God's true servant. Sabi doon sa ating binasa, mga kapatid, he that receiveth you, receiveth me. And he that receiveth me, receiveth him that sent me. He that receiveth a prophet, salamat sa panahon na ito, kung wala ang propeta, ang Malakay 4, hallelujah, pare-pareho tayo nangangapa katulad ng denomination. Katulad ng mga tao sa labas, can you say amen? But salamat dahil merong isinugo ang dakilang Diyos, mga kapatid. At sabi doon, he that receiveth a prophet in the name of a prophet shall receive a prophet's reward. Hallelujah. And he that receiveth a righteous man in the name of a righteous man shall receive a righteous man's reward. At sabi nga dito, yung kasunod, yung nagbigay lang ng malamig na tubig, isang basong tubig, mga kapatid, ay meron ng gantimpala. How much more yung mapaglingkuran natin ang bawat isa. At nandito rin po kami upang maglingkod po sa inyo. That's the character of our dear Lord Jesus Christ nung nandito siya. Siya po ay naglingkod, mga kapatid. Hallelujah.
At ang sabi doon, makikita natin, if you allow me to read the quote of the prophet, spoken word, original seed, 1962, ang sabi dito, you can only serve God as you do and believe the servants that God sent. Maaari mo lang mapaglingkuran ang Panginoon kung maniniwala ka sa sinugo ng Panginoon. Hallelujah. You can only serve God, yan, thank you, on earth, see, as God's servant that's sent on earth by divine inspiration interprets the word to you. Hallelujah. Kaya nga yung Malakay 4:5, mga kapatid, I know ito po ay ito yung pinakapagkain ng nobya. Hallelujah. Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord. Behold, I will send you Elijah. Meron daw sinugo ang Panginoon na kanyang propeta bago mangyari yung great and dreadful day of the Lord. Hindi pa po nangyayari yung dakilang bagay na ito. Pero sabi, isinugo ko na ang propeta. Hallelujah. Para saan mga kapatid? Hallelujah. Naniniwala tayo upang buksan sa atin ang lahat ng hiwaga. At naniniwala ko mga kapatid, sabi ng propeta, God, another quote, God cannot send a revival until He's got a man in shape to take it. Hindi daw magsusugo ang Panginoon ng isang revival hanggat yung taong yun ay hindi mailagay. Hallelujah. Doon sa circle na yun, we cannot have a revival until we get men. God called men. Tumatawag pala ang Panginoon. At hindi aksidente na magkaroon ng gawain po dito sa Nabua. Way back then. At sabi nga kanina ni Pastor Gary, nagkukwentuhan po kami, nung magkaroon ng mga mixed expo dito, hindi naman siya talaga pastor pa. Pero sabi ganon, God called men. God trained men. Sino daw ang nagtuturo? Hindi ang eskwelahan, kundi yung dakilang Diyos, ang ating Panginoon, ang siyang nagtuturo. Tuloy lang natin, hallelujah. God trained men that's not trained up in the schools of theology and education, but rugged men of faith. That God that's brought up in the school of His rugged training, men who are not afraid to face the fire. Kaya alam ko, ang mga believers po sa Nabua ay, kumbaga, marami ng pagsubok na dinaanan at sinubok na ng panahon. Pero sa kabila ng lahat, sinugo ng Panginoon ang inyong pastor. Kaya nga sabi natin, ang title natin, di ba? The reward of believing God through servant. Kung kaya mong paniwalaan ang sinugong lingkod sa iyo ng Panginoon, and then you will receive the reward. Praise the Lord. Hallelujah. May message ang prophet. Ang sabi niya, the unchanging God and His unchanging ways. Ang hindi nagbabagong Diyos at ang kanyang hindi nagbabagong pamamaraan. Hallelujah. Kaya nga, nung tawagin ng Diyos si Moses, hallelujah. Alam natin si Moses, if we shortcut the story, hallelujah, pinag-aral siya nung nakapulot sa kanya, remember? Hallelujah. Yung kapatid ni Paraon, mga kapatid, di ba? Nung time na yon, hallelujah, very wise yung mga Hebrew. Yung nanay ni Moses, di ba, anong ginawa sa kanya? Sinave siya. Nilagay siya doon sa isang parang basket, ika nga. Di ba? At sabi doon, pinaagos siya sa Nile River. And don't you know, ang Nile River sa history pala, yan ay lugar ng mga buhaya. At sabi ng propeta, kung niyo pong mababasa mga kapatid, hindi lang si Moses ang pinaano doon, marami pong mga sanggol sa panahon na yun. Pero ika nga, sabi nga mga kapatid, hallelujah, talagang, kumbaga, merong GPS yung basket ni Moses.
Bakit? Habang dumadaan sila sa Nile River, sabi nga ng propeta, yung mga buhaya doon, nabusog na ng katawan ng mga sanggol. Pero take note mga kapatid, yung si Moses na bata mga kapatid, parang may GPS. Hallelujah. Kung saan nandun na yung malapit ng buhaya, mga kapatid, hallelujah, iniiwas siya ng ating Panginoon. Kung paano siya iningatan ng Panginoon, hallelujah. Kaya nga, hindi mo kailangan totally, hallelujah, kapag tinawag ka ng Diyos, sabi nga, siya ang magtuturo. Hallelujah. And remember, nakita natin mga kapatid, pinag-aral si Moses until siya yung siya na yung governor sa panahon na yon. Sabi nga, siya yung utak ng military nung panahon na yon. Pero sabi ng Panginoon, ayoko yung pamamaraan nung nagsanlibutan. Ayoko yung pamamaraan na ginawa sa iyo, Moses. Kaya anong ginawa ng Panginoon, mga kapatid? Hallelujah. Kailangan maibalik siya kung saan siya nagsimula. Kaya sa madaling sabi, mga kapatid, naniwala tayo, binasyon ng Panginoon si Moses hanggang tumakbo siya sa disyerto. Sometimes hindi natin maunawaan. Hallelujah. Maging ako man, sabi ko nga, alam niyo po, mahirap po ang pastor dito sa message. Alam po ng Pastor Gary, wala namang mga sweldo yan. Diba? At sabi ko noon, ayoko magpastor. Kaya nagsika po ako, nag-aral po ako at nakatapos po ako. At sabi ko nga, kung kinakailangan, mag-a-abroad na lang ako. Pero hindi pala yun yung plano ng Diyos. Ako naman aral, trabaho doon, pagsisikap doon. Hallelujah. Isang araw pala, tatawagin pala ako ng Panginoon. Hallelujah. Alam niyo, for 15 years, ako po'y naging parte ng BPO. Alam niyo, yung BPO company. So, dyan po ako tumagal. Dyan po ako nagtrabaho, mga kapatid. At mahirap po ang trabaho dyan, doon sa mga nakakalam. Pero salamat, iningatan tayo ng Panginoon. At sabi ko nga, hindi na to yung habang bumibigat ang ministry, nagkakaroon ng mga open doors, nagkakaroon ng mga gawain. Hallelujah. Iba na yung binibigay ni Lord sa akin. Hallelujah. Kaya last year lang, August, mga kapatid, ginibab ko po yung bagay na iyon. At ayaw nga maniwala sa akin ng mga boss ko kasi wala naman akong bad records. Wala naman ako, kumbaga, pwede nga akong may promote. Ang kailangan ko lang, a-applyan ko lang yung mga posisyon na iyon. Pero deep inside, hindi kasi nila alam yung kilos ng Panginoon bilang believer, bilang ministro. Doon po kasi, bawal doon mag-share ng salita ng Diyos. At alam niyo na po, di ba, ako po yung nagtrabaho sa isang American company. At sila ay sumusuporta sa Pride. Sumusuporta sila sa mga, ano tawag doon, yung mga group na pwedeng LGBT group, yan. At kung masasagasaan mo yung paniniwala nila, ayaw ng company yun. Kaya parang very, very exclusive po. Pag nandun ako, hindi ko magawang mag-share sa loob. Ganun po yung struggle ko. No? Hindi mo magawang mabitawan yon. Pero alam ko mga kapatid, sabi ka, marahil, hindi ka para talaga doon, pinadaan ka lang doon. No, minsan hindi po masama na, bakit ako nandito sa ganitong pagkakataon? Bakit ako nasuot sa ganitong pagkakataon? Hindi yan aksidente. Merong great plan ang ating Panginoon, kaya ka dumaan dyan. At remember, kaya si Moses, nag-aral siya, isang araw magagamit niya yung mga kapatid. Diba? Nang bumalik siya mga kapatid, alam natin, sabi nga ng propeta, in 5 minutes, hallelujah, binalik ng Diyos, hallelujah, yung bagay na nawala kasi natakot na siya. Hindi na siya marunong magsalita, remember? Hindi niya na alam anong gagawin niya. Pero sabi ng Panginoon, ano ang meron ka sa kamay mo? What is in your hand? Sabi ng iba, Pastor, maglilingkod ako pag binigyan na ako ng sasakyan ng Panginoon. Pastor, kapag sinagot na ng Panginoon ang bagay nito, tsaka ako maglilingkod. No, hindi kailangan ng Diyos ang mga bagay na yan. Ang kailangan niya mismo, ikaw. The very reason, mga kapatid, na magagawa nating maibigay
sabi nga, the best sacrifice na pwede nating ibigay, hindi yung mga bagay na yan, kundi ang inyong sarili. Hain, buhay na hain, sa harapan ng ating Panginoon. Oh my, hallelujah. Sabi ni Brother Branham, magbabasa pa po tayo ng quotes, okay lang. Sabi niya dyan, Ephesians Church, age 19, pakihanap na lang po, okay. Sabi dito, here it is an unchanging God with unchanging ways. Gusto ko dalhin sa bagay na yon. Kasi sabi nga ng sanlibutan, lahat nagbabago. Sabi nga, yung pagbabago ay constant ito, nangyayari ito. Tumaas yung gasolina, yung mga bilihin. Hallelujah. Tumataas, nagbabago. Hallelujah. Yung bahay mo na maganda ngayon, susunod na ilang taon, ano na yan? Makukupas na. Yung sasakyan mong bago ngayon, susunod, di ba? Maiiwan na rin yan sa mga tanyag. Marami na ulit lalabas. In other words, mga kapatid, lahat nagbabago. Maging nga yung kaibigan mo ngayon, pwede bukas, hindi na. Hallelujah. Di ba? Dating okay kayo, susunod, hindi okay. Pero alam niyo, ang Diyos kailanman hindi siya nagbago. Hallelujah. His unchanging nature, mga kapatid. Ang sabi niya dito, here it is, an unchanging God with unchanging ways. Hallelujah. What He did at the first, He will have to keep on doing until it is done for the last time. There will never be a change apply to that church ages. Bakit? Every church ages, tinuturo dito, meron isang lingkod ng Diyos. Sa bawat kapanahonan, merong sinusugo si Lord. Can you say amen? At tayo sa uling kapanahonan, merong sinugo si Lord. At kung kaya nating paniwalaan yung sinugo ng Panginoon, can you say amen? Ay makakaranas tayo ng pagpapalang ito. Hallelujah. Kaya nga, sabi ng ganon, wala nang bagong mensahe. Ito'y nilagtad na, inayag na sa panahon natin. Hallelujah. Yung pamamaraan ng Panginoon nung pasimula, hindi nagbabago. Meron lang isang Moses sa bawat panahon, may isang Noah, may Elijah. Until sa panahon natin, sinugo ang propeta William Branham, mga kapatid. The only thing na magagawa natin ay sampalatayanan natin ang sinugo ng Panginoon at ang kanyang mensahe. Sabi ng propeta, recognizing your day and its message. Hindi natin pwedeng gusto lang yung mensahe and yet ayaw mo yung sinugo ng Panginoon. Hindi pwede lang gusto mo yung mensahe ng pastor mo and yet ayaw mo siyang paniwalaan. Gusto nyo ba ng kagalingan, mga kapatid? Sino may karamdaman? This is our prayer meeting. Diba? Sabi nga, hindi naman ang nagpapagaling ang panalangin ng pastor. Ang nagpapagaling yung pananampalataya mo na kung paniniwalaan mo yung sinabi ng iyong pastor. Dahil sabi nga ng propeta, this is the angel in the pulpit. Gusto nyo makakita ng anghel ng Panginoon? Sabi ng propeta, the angel in the pulpit is your pastor. He is a special man, mga kapatid. At kung ano man ang ilatag niya dito, mga kapatid, at kung iyo'y paniniwalaan mo, can you say amen? Alam niyo ba sa panahon ni Moses, 2 million believers ang kanyang pinaglilingkuran? Wala naman pong hospital doon. At sabi nga sa kwento, mga kapatid, yung isang nanay, yung anak niya may karamdaman, tatawagin si Dr. Moses. Nabasa mo niyo ba yun? Tatawagin niya si Dr. Moses. Sabi nga, Dr. Moses, may sakit, may karamdaman tong anak ko. Alam niyo ano nire-reseta ni Moses? Sinusulat niya, I am the God that healed thee. Yun lang yung piniprescribe niya, mga kapatid. Di ba sabi, sa natural, kapag binigyan tayo ng reseta ng doktor, mga kapatid, anong kailangan natin? Paniwalaan at sundin. Kung hindi natin magagawa nga yun, hindi rin tayo gagaling. Kasi sabi ng propeta, he will use doctor, gumagamit siya ng instrumento. Kung ikaw ay mananampalataya at maniniwala. At kung sinugo ang inyong pastor, mga kapatid, sa panahon na ito, hallelujah,
kailangan nyo sa palatayanan. Ang mensaheng idinala sa inyo. Oh my, hallelujah. Kaya nga ini-equip tayo ng Panginoon. Hindi tayo naiingit sa maraming mga malalaking denomination. Bakit? Alam natin yung mensaheng naririnig natin, yung pangangaral ng inyong pastor sa panahon na ito ay paghahanda upang magpalit tayo ng katawan isa sa mga araw na ito. Ihanda tayo sa pag-agaw. Can you say amen? Hallelujah. At kung hindi pinaprescribe at hindi nyo pinaniniwalaan ang bagay na yon, hindi nyo makakamtan ng bagay. Kaya natuto si Moses na is-prescribe, ako ang Diyos na nagpapagaling. I am the God that healed thee. Yun lang yung sinasabi niya doon sa mga Israelites. Wala namang ibang instrumento eh. Kaya kung gano'n ang pamamaraan ng Diyos, hanggang ngayon hindi po siya nagbabago. Kung paano nagpapagaling siya noon, until now nagpapagaling siya. Kung paano pinagpala niya noon ang kanyang bayan, hanggang ngayon pinagpapala niya. O nagpapala siya sa kanyang mga anak. Hindi po nagbabago yun. Sabi ng Scripture, Malachi 3:6, for I, the Lord, do not change. Or sabi niya doon, mga kapatid, buhay natin. Hallelujah. Okay pa ba tayo? For I am the Lord, I change not. Therefore, ye sons of Jacob are not consumed. Hebrews 13:8, familiar verses. Si Yesu Kristo ay siya rin kahapon, ngayon, at magpakailanman. Sino meron pangailangan ngayong gabi? Sinong nangangailangan ng kagalingan? Sino nangangailangan ng hipo ngayong gabi? Sino nangangailangan ng breakthrough ngayong gabi? Sino nangangailangan, hallelujah, ng restoration, ng broken relationship sa pamilya, sa asawa, sa kapatid, sa anak? Right now, if you believe, yung mensahe sa panahon natin, mga kapatid, ay matatanggap natin ang bagay na ito. Sabi ni Peter, silver and gold, I have none. Oh my, hallelujah. Pero yung bagay na natanggap niya, yun yung pwede niyang ibigay nung lumapit yung pilay sa kanya. Naalala niyo sa Book of Acts? Hallelujah. Wala siyang pera, wala siyang anything, pero sabi niya, yung tinanggap ko, sino ba tinanggap niya? Ang ating Panginoong Jesucristo. Ano ba ang katangian ng Panginoon? Nagpapagaling siya. Kung noon nagpapagaling siya, hanggang ngayon nagpapagaling siya, mga kapatid. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Sabi nga natin, lahat nagbago. People change, weather change, nation change, hallelujah. At yung sanlibutan na ito, ang stable na ito, mga kapatid, hallelujah. Pero ang katotohanan, mga kapatid, sa mundong ito, lahat nagbabago, mga kapatid. Pero ang ating Panginoon, kailanman hindi siya nagbago. His character is consistent. Nandyan ang pag-ibig ng Diyos, andyan ang pagliligtas ng Panginoon. Oh my, hallelujah. His purpose are firm. Alam niyo po yung kwento ng donkey? Baka meron tayong nafe-feel minsan, parang hindi tayo, tawag dito, na-acknowledge, hindi tayo napapansin. Maliit lang na tao lang ako, brother. Wala man ako magawa sa Panginoon. May kwento yun. Gusto niyo ng kwento? Sabi ng donkey. Dahil yung donkey ito ay lagi siyang nakakaranas ng panlalait. Every time daw na naglalakad siya kasama yung kanyang amo. Pag nakita siya ng mga tao, sabi ganon, bakit mo naman pinaglalakad yung amo mo? Hindi ba dapat sinasakay mo? Hallelujah. At minsan naman, pag sinasakay naman niya, alam naman natin yung donkey, yun yung pinakamaliit. Kumbaga, nagkaroon siya ng panliliit sa kanyang sarili. At isang araw, lumayas siya doon sa kwadra. At paglayas niya, mga kapatid, nagtampo na siya eh. Di ba? At pumunta siya doon sa disyerto. Alam naman natin sa disyerto, wala pong tubig doon. Sabi niya, wala yatang silbi ang buhay ko na to. Wala na yata akong bagay na magandang ginawa. Oh my, hallelujah. Pero along the way, habang nandun na siya sa disyerto, naranasan niya ang pagsubok.
nagkasakit siya. Nagutom siya, nagkasakit. At sa madaling sabi, hallelujah, namayat siya at namatay. Siguro ang iniisip ng donkey na yun, handa na akong mamatay. Diba? Wala naman silbi ang buhay kong ito. Pero alam nyo ba? Hallelujah. Doon sa scripture na basahin po natin. Hallelujah. Naway makita ko, mga kapatid. Makatulong sa ating lahat. Oh, hallelujah. Ano may scripture na yun? Judges 15:15. Kilala niyo yung character dito? Sabi doon, and he found, yan, a new jawbone of an ass, and put forth his hand, and took it, and slew 1,000 men therewith. Yung donkey na namatay sa disyertong ito, sabi niya wala na siyang silbi. Yun pala, merong Samson na makakapulot sa kanya. Pwede po sa Tagalog, maganda to sa Tagalog eh. At si Samson, sabi ganoon, at siya'y nakasumpong ng isang bagong panga ng asno. At inunat ang kanyang kamay at kinuha at ipinanakit sa 1,000 lalaki. Imagine, kung hindi nadampot siya ni Samson, or balikan natin, kung hindi namatay yung donkey na ito, magagawa bang patayin ni Samson ang 1,000 lalaki, sabi ng Bible? Pero sabi doon, minsan, hallelujah, alam natin kahit mawala tayo sa mundong ito, nasa-serve ang purpose ni Lord. Except, sabi doon, di ba, maliban na mamatay ang trigo, mga kapatid. Remember ang ating Panginoon, ginawa niya yan. Namatay siya sa krus ng Kalbaryo. At ano ang purpose? Para sa ating lahat. Can you say amen? Hallelujah. Para sa ating mga kapatid. Kaya sabi ganoon, marahil nung buhay yung donkey, yung asnong ito, hindi niya alam. Pero hanggang sa huling buhay, hininga niya, magagamit pala, meron pala siyang purpose. Napulot siya ni Samson. At sabi doon, di ba, yung panganong asno, yun daw yung nakapatay ng 1,000. Sa paanong paraan, mga kapatid? Of course, andyan ang ating Panginoon. And Samson said, with the jawbone, doon sa baba, of an ass, hips upon hips, with the jaw of an ass, have I slain 1,000 men. Oh my, hallelujah. Minsan iisip natin, maliit na lang ako, tagalinis lang ako ng church, tagapunas lang ako, tagatugtog lang ako. No, sir. Hallelujah. Hindi mo lang alam, mga kapatid, ang paggamit sa iyo. Kahit nga, runner tayo. Hallelujah. Sabi nga, pagdating natin doon, hallelujah, pare-pareho ang reward natin. Kita nyo, mga kapatid, hindi tinitignan ng Panginoon ang background natin. Ang tinitignan niya, mga kapatid, kung kaya nating paniwalaan, sampalatayanan, yung mensahe sa panahon nito at ang kanyang sinugo. Oh my, hallelujah. Praise the Lord. Alam niyo ba may istorya sa Biblia, mga kapatid, sa John chapter 2, kung paano ang ating Panginoon, sabi, dito naganap yung first miracle ng ating Panginoon. Hallelujah. Basahin po natin. Sabi niyan, John chapter 2 verse 1, and the third day, there was a marriage in Cana of Galilee. And the mother of Jesus was there. Pansinin nyo, yung kasalan pala sa kanila, umaabot hanggang 3 araw. Sabi doon, and the third day, there was a marriage. In other words, ang haba na nung kasalang ito, sa atin, 1 araw lang. Well, sabi doon, in the third day, there was a marriage in Cana of Galilee, and the mother of Jesus was there. Verse 2, and both Jesus was called.
and his disciple to the Mary. In other words, inimbitahan ang ating Panginoon. Unlike kay Simon the Cyrene, mga kapatid, remember, inimbitahan siya pero hindi siya inasikaso. Sabi nga ng propeta, the unwelcome Christ, sana ngayong gabi, hallelujah, ay welcome na welcome sa puso natin ang salita ng Diyos. Sabi ng propeta, hindi pwedeng humigit ang Diyos sa kanyang salita. Because ang salita ay si Kristo. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Hallelujah! At alam nyo ba, mga kapatid, what is the higher form of worship tonight? Hindi yung kumakanta tayo, hindi tumutugtog. The highest form of worship is to hear the message of the hour sa iyong panahon. It's to believe, hallelujah, ang mensaheng nilatag sa ating panahon. That's the highest form of worship bilang nobya ni Kristo. Tuloy lang natin. At ikatlo, sabi ganoon, inimbitahan ang ating Panginoon at ang kanyang disipulo sa kasalan. Sabi sa Tagalog, at inanyayahan din naman si Jesus at ang kanyang mga alagad sa kasalan. Verse 3. At nang magkulang na, take note, in the third day, sa panahon na yun, mahalaga po yung wine sa kasalan. Kumbaga sa atin, kapag may handaan, ayaw po nating magkulang yung pagkain. Yan ang kultura ng Pinoy. Pero sa kanila, di bali nang magkulang lahat, wag lang yung alak. Kamaya, tutuloy po natin yung istorya. Hallelujah. Sabi doon, pansinin niyo lang mga kapatid, nung ikatlong araw, dumating ang ating Panginoon, merong problema. At sabi doon, hallelujah, at nang magkulang ng alak, and when they wanted wine, the mother of Jesus said unto him, they have no wine. Hindi aksidente ba yung pagdating ng Panginoon sa ikatlong araw? Tandaan nyo, ang ating Panginoon, hindi siya darating sa perpekto na ang kalagayan. Sino dito perfect na? Kaya tayo, mga kapatid, nananambahan. Kaya tayo, umati ng gawain. Gusto nating mapuno. At gusto kong sabihin ngayong gabi, nandito ang ating Panginoon. Hindi dahil tayo ay kompleto na, hindi dahil tayo ay puno na, may kakulangan sa atin. At gustong-gusto ng Panginoon na dumarating siya sa panahon na merong kulang. Oh my, hallelujah. Verse 4, ang sabi doon, Jesus said unto her, Woman, what have I to do with thee? Remember, the woman in the Bible, the message, baka speak about the church. At ang iglesia, marami tayong kakulangan. At ngayong gabi, hallelujah, gusto nating sabihin, Panginoon, punuin mo kami. Punuin mo lahat ng kakulangan ito. Lord, hindi ko kaya, Lord, na magawa ang bagay nito kung wala ka. That's the character ng babae, yung nanay ng ating Panginoon. Verse 5, His mother said unto the servants, marami. Wala na propeta sa panahon natin, pero sabi nga, is there any ministry of the bride today? Yes, sir, sabi ng prophet, di ba? At tinuro niya sa fivefold ministry ng Ephesians 4:11. We all know that, mga kapatid. At sabi ng nanay niya, hallelujah, his mother said unto servant, whatsoever is said unto you, do it. Di ba ganyan ang tunay na iglesia, Panginoon? Kung ano ang nais mo, ay gawin mo sa amin. Kung ano ang sakdal na kalooban mo, Panginoon, ay pangyarihin mo sa iglesyang ito. Oh, hallelujah! Lord, marami kaming kakulangan. At ngayong gabi, nais namin magpapuno sa iyo, Panginoon. Lord, maraming beses na ikay kinalimutan kita, Panginoon. Pero ngayong gabi, Lord, ito yung pagkakataon, Panginoon, na dalawin mo ako. At ang Diyos dumarating sa eksena, hindi perpekto ang mga bagay, hindi kompleto ang mga bagay, kundi sa panahon na merong kakulangan.
At tonight, sana ma-recognize natin. Kaya tayo nandito. Kasi sabi doon, kung puno na tayo, wala nang sasakdalin sa atin. Wala nang pupunuin sa atin. Remember? Hallelujah. Pero salamat sa Panginoon. That's the kind of spirit na dala ng fivefold ministry. Hallelujah. Ang ano mga kapatid, ang ibahagi, ang bagay na yon para magamit natin. Sometimes narinig nyo na yung mensahe, paulit-ulit na verses, na scripture, pero bakit inuulit? Marahil hindi para sa iyo, para sa iba naman. Minsan si pastor nag-uulit ng topic, nag-uulit ng preaching. Hindi para sa iyo kung alam mo. Kasi meron isa doon na nangangailangan. Oh my, hallelujah. Verse 6, and there were set there 6 water pots or banga of stone after the manner of purifying of the Jews. Sabi nga natin, kahiya po sa panahon na yun, mawala ng lahat, wag lang po yung alak. Tuloy natin. Pero sabi doon, meron doon 6 na banga after the manner of purifying of the Jews, containing 2 or 3 firkins apiece. Sabi doon, verse 7, Jesus said unto them. Pakinggan nyo mga kapatid, merong instruction si Lord. Hallelujah. Remember ang blessing na kukuha natin kapag marunong tayong sumunod sa Panginoon. Oh my. Jesus said unto them, fill the water pots with water. Yung 6 na banga na yan, punuin nyo. Hallelujah. Kaya pag sinabi, huwag nyo pabayaan ang pagkakatipon. That's the simple instruction ng Panginoon sa atin. You want blessing? Hallelujah. Di ba? Huwag nyo pabayaan ang pagkakatipon. Oh my. Pero blessed na blessed ako. Yung daming po natin ngayong gabi, yan na po yung linggo namin. Hallelujah. Pero dito mga kapatid, alam ko malalayo yung iba, pero hallelujah, yung puso nyo ay nag-aalab ngayong gabi. Not because meron kayong bisita, hindi po dahil dito, kundi nandito ang Panginoon at handa tayong punuin ngayong gabi. Hallelujah. Praise the Lord. At ang sabi niya, verse 8, John 2 verse 8, and he said unto them, draw out now and bear unto the governor of the feast. Remember, nung magawa nila, sabi doon sa servants, di ba? And I speak about the fivefold ministry right now. Hallelujah. Kaya nga, merong misyon, merong mystery expo, may mapangaral sa labas. Yan ang sabi. Upang tayong lahat ay makalis na dito, mahanap na ang kauli-uliang binhi. Hallelujah. Bakit? Hindi niya pwedeng sabihin sa kanyo, kundi sa ating Panginoon yun. At lahat tayo, mga kapatid, sabi nga, tayo ay totoong iglesia, tunay na iglesia ng Diyos na gusto niyang panahanan. Ang ating mga pastor, ang inyong mga pastor, yan ay steward lamang. Pero ang nagmamayari sa atin ay ang ating Panginoon. Sabi doon, hallelujah. At sinabi niya sa kanila, kunin ninyo ngayon at inyong iharap sa Pangulo ng Kapistahan at kanilang iniharap. Verse 9, at nang matikman ng Pangulo ng Kapistahan, in other words, nung sumunod yung mga lingkod, hallelujah, sabi doon yung tubig ay naging alak. Remember, hallelujah, ang alak ay simbolo ng stimulation, hallelujah, ng Holy Spirit. At pakinggan nyo pa, mga kapatid. Verse 10, at sabi ng Panginoon, dalhin nyo lahat nang matikman ng Pangulo ng Kapistahan. In other words, dinala nila doon. Ang tubig na naging alak nga. Hindi niya nalalaman kung saan buhat. Nagtaka yung Pangulo ng Kapistahan, marahil siya ay presidente doon o governor doon. Nung ma-serve sa kanya yung alak na iyon, verse 10, pansinin niyo ang sabi. Hallelujah. At sinabi sa kanya, ang bawat tao ay unang inilagay ang mabuting alak. Remember, third day na. Marahil nung first o second, nakatikim na sila ng alak. Pero pansinin niyo yung scripture na ito. Hallelujah. Sabi doon, ang bawat tao ay unang inilagay ang mabuting alak. At kung makainom ng mabuti ang mga tao, ay sakay nilagay ang pinakamasama. Itinira mo ang mabuting alak hanggang ngayon. O sa English, and said unto him, every man at the beginning that set for good wine,
And when men have well drunk, then that which is worse. But thou hast kept the good wine until now. Merong pagtatakay yung Pangulo. Sabi niya, isinerve na yung mga alak ng mga unang araw. Di ba? Yan din yung panahon natin. Yung mga tao sa panahon na yon, hallelujah, the first pool, the second pool, okay na sa kanila. Hallelujah. Gusto nila ng revival, gusto nila ng healing, pero nagtataka yung Pangulo. Yung isip sa kanila, yung huling alak. Oh my, ang sabi doon sa 11, o sa 10 muna, tuloy natin. But thou hast kept the good wine until now. Hallelujah. Hindi bagat yan yung ministry na dala ng mensahe sa panahon natin. Nasaan yung pinakamasarap na pagkain sa panahon na ito? Nandito lang ito, hallelujah, sa bright age, mga kapatid. Hindi lahat. Hallelujah, oo, nakatikim sila ng alak, pero yung pinakamasarap na alak ay nasa ulihan. We are in the last days, brothers and sisters. At sabi ganun yung mensahe sa panahon natin, ibinuhos na ni Lord, at ito ang pinakamasarap na mensahe. Kasi sapat na sa kanila yung mensahe ni Luther, ni Wesley. Diba? Pero sabi ganun, hindi na angkop sa panahon natin ngayon. Ang mensahe natin, mga kapatid, sabi nga, kung hinahanda tayo ng mensahe sa pag-agaw, kailangan ang marinig nating pananampalataya ay rapturing faith. Hallelujah! Dapat yan na yung ating kinakain. Ang sabi ng Proverbs, mga kapatid, ang kaluluwang hindi nagnanasa sa Diyos, humihiling din. Pero yung kaluluwang nagsisikap, humanap, ay pinatataba ng Diyos. Sa natural, mga kapatid, yes, yung mga brothers, yung mga sister, usong-uso yung OMAD, yung mga diet, wala namang masama. Pero kung gagawin niyo sa spiritual, mga kapatid, hallelujah, magiging malnourished tayo. Kaya kailangan natin, mga kapatid, kumain. Sabi doon, the soul that diligent, ang kaluluwang humahanap, sabi ganoon, ay pinatataba ng Panginoon. Kaya kung kailangan, kumain lang tayo, mga kapatid. Remember si John, hallelujah, nung ipakita ng Diyos sa Revelation chapter 4, come up, eater John, at ipapakita ko sa iyo ang mga bagay na yun. Remember, hindi makikita ni John ang isang bagay kung hindi muna siya inangat ng Panginoon. At kaya tayo ngayon, mga kapatid, sa uling panahon na to, hindi na po tayo nangangapa. Yung nangyayari sa Middle East, nang nangyayari sa Israel, sa Russia, pinakita na yan ng Panginoon. Bakit? Hallelujah, inangat din ng bride. Hallelujah. Come up higher, John. At sabi ng mensahe, John is a type of the bride today, na inaangat din tayo ng Panginoon upang hindi natin makita na yung gawa ng kaaway. Alam nyo, pag mahal nyo yung gawa ng sanlibutan, di ba? Para tayong asawa ni Lot, sabi ng ganun. Pero sabi nga, si Abraham nagpatuloy lang siya. Yes, we are. Sa panahon na ito, kailangan natin kumain, kailangan natin makibaka, magtrabaho. Pero naniniwala ko, ang puso talaga ng nobya, isang araw na to, mga kapatid, iiwanan na natin to. Kaya nga po yung tema po doon sa Youth Camp sa Palawan, nanggaling po kami sa Palawan, last week lang, ay Rise Above. Naalala niyo po yung kwento, yung sa Luke chapter 10, kwento ko na lang po, sabi doon, mula sa Jerusalem, merong binata, bumaba, galing Jerusalem, bumaba siya patungong Jericho. At anong nangyari sa kanya? Binugbog siya, ninakawan siya. At sabi ng history, ang Jerusalem ay isang mataas na lugar. Sabi doon, anong meron sa Jerusalem? Is a temple. Is a worship place. Kaya ang mga simbahan natin, mga kapatid, huwag nyo lang si sino-sino. Huwag nyo lang i-take for granted. Kapag nandito tayo sa gawain ng Panginoon, ito yung pinakamataas na lugar. Bakit? Dito sinusupply ni Lord ang ating pangailangan. Dito sinusupply ni Lord ang pagkain spiritual.
Ang nangyari doon sa binata, bumaba siya patungong Jericho. At sabi ng propeta, Jericho is a type of the world. Kaya sa panahon ni Joshua, chapter 6, pinagiba sa kanila yan. Kaya lang yung taong yun, bumaba siya. Kaya every time nalalayo tayo sa gawain, mga kapatid. Hallelujah. Pababa tayo. Kaya kapag nandito tayo, mga kapatid, namnamin natin yung mensahe. Kainin nyo lang ang mensahe. Di ba sabi doon sa Revelation chapter 10, nung kainin ni John, masarap sa bibig pero mapait doon sa tiyan niya. Hindi literal yun. In other words, pinamuhay ni John ang bagay na iyon. Kaya ang gagawin mo lang, kakakain ka lang. Kakain lang tayo ng kakain. Ang sabi ng propeta, the more you eat the word, the more you become the word. Hanggat kumakain ka ng salita isang araw. Sabi nga, alam nyo ba, what is the best version ng Bible ngayon? Tayo. Yung buhay natin. Yung buhay mo. Naghahanap yung mga tao ng best version ng Bible. Lalo nga silang nalito. Nag-away-away, nagtalo-talo, nagdebate. Pero salamat sa mensahe na dala ng mensahero sa uling kapanahonan. Iniayos ito. At sabi nga, yung best version ng Bible ngayon ay ikaw na lumalakad sa kalooban ng Diyos. At sabi ng Bible, Enoch walked with God and he was not. Anong klase paglakad ang ginawa ni Enoch? Lakad lang ba yun nang hindi sila nagkukentuhan? No! Nagre-rebuild si Lord habang sila ay naglalakad. In other words, kung tayo rin ay lumalakad sa kalooban ng Panginoon, kahit nakaupo ka dyan, hallelujah, at ninanamnam mo mensahe ng Panginoon, as long na iyo'y pinapamuhay mo, hallelujah, naglalantad ang Panginoon sa atin. Oh my. The only thing that we can do is to believe the message and His messenger. Ang sanlibutan, marami po ako nababasa sa social media, malaking business daw ngayon ang mga simbahan. Nagkamali na talaga at yan ang nangyayari talaga sa katotohanan. Pero salamat sa Panginoon. Merong iglesia na agawin ng Panginoon. Merong isang katawan, hallelujah, na binubuo ng nobya ni Kristo sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang bansa, mga kapatid. Hallelujah. Na siyang kakatawan ng mensaheng ito. Natatayuan ng mensaheng ito, mga kapatid. Hallelujah. At kung makikita lang natin, alam natin ang Panginoon, never siyang nagbago. Hallelujah. His character remained perfectly holy, loving, hallelujah, just and wise. His attributes, His omniscient, all-knowing, omnipotence, all-power, and omnipresent, ever-present. Kaya kahit sa Hong Kong, nandun ang Diyos. Hallelujah. Magkaiba ba yung Diyos ng Amerika sa Diyos natin ngayon? No, hallelujah. Dahil kung paano nagpapalang Panginoon, sabi ko nga kanina, hanggang ngayon ay pagpapalain niya tayo. If you are in the right track. Remember yung anak, the prodigal son. Diba? Wala siya sa right track eh. Yung na-receive niyang yaman, nawala yun, naubos yun. Diba? Kaya nga, yung Jerusalem is a worship place. Alam niyo, kapag may ganito, huwag natin sayangin. Lagi ko na sinasabi sa church, mga kapatid. Hallelujah. Bakit? Dito tayo inilift up ng Panginoon. Dinadagdagan niya tayo, ina-encourage niya tayo. Ang pananampalataya natin ay tinataas kasi alam niya, one day lalabas ka. Ay kung hindi tayo napuno, kung hindi tayo na-equip, kung hindi ka sumunod, sabi ng Panginoon, servants, punuin niyo yung mga banga hanggang umaapaw. At yun pong ngayong gabi ang gagawin natin. Hayaan niyo tayo ay umapaw sa pagpapala sa spiritual na bagay na ito. Oh my, hallelujah. His essence, His character, hindi nagbabago. His purpose. Nasa open book na tayo, remember. Sabi nga, ito yung panahon na i-claim din natin. Sabi ng Bible, di ba, yung nagbigay ng malamig na basong tubig, ay meron siyang puwang. How much more yung loved ones mo?
Meron kang anak, meron kang kapatid, na marahil di pa tumatanggap. It's a claiming time. Bakit? Si Banabanang nga, yung aso niya, yung tumba-tumba niya mga kapatid, nakita niya doon. Hallelujah! Diba? Ito yung panahon mga kapatid, huwag tayong mag-give up. Sabi ko lang sa brother sa amin, Pastor, nahihiya akong tumayo. Bakit? Kasi ako, asawa ko lang ang naglilingkod, yung mga anak ko hindi. Sabi ko, huwag mo tignan yun. Sabi ko, trabaho ng Panginoon yun, ang mahalaga magpatuloy ka, tumayo ka. At sabi ko, hayaan mong bugbugin natin sa panalangin. Hallelujah. Diba? Kaya, pag prayer meeting, minsan sabi ko nga, kahit prayer meeting, ang nilalagay ng Panginoon sa akin, linggo pa rin. Para hindi magbago. Diba? Yung pamamaraan ng Panginoon. Sabi ng Bible, Romans 10:17, faith cometh by hearing, not watching. Yung live streaming, pinapanood mo lang yan, pero naglalaba ka. Papanoodin mo yan kahit nagluluto ka. No, ang sabi ng Bible, faith cometh by hearing. Hearing and hearing of the word. Hindi ng news. Hearing of the word sa huling panahon. At kung isinugo ang inyong lingkod, ang inyong pastor, mga kapatid, at kung kaya nating paniwalaan, sabi kanina, he that receiveth me, ay tinanggap niya ako. Siyang nag-receive sa propeta ay makakatanggap ng reward ng propeta. And the angel of the pulpit, mga kapatid, walang iba. Diba? Ang inyong pastor sa bawat lugar. Kaya naniniwala ko, ang iglesyang ito sa mahabang panahon ay naging inspirasyon sa marami. Amen. Every time na makikita ko lang si Pastor Gary, kapag tumatayo siya, ay nabubus ang kumpiyansa ko. Kasi nagsimula din siya katulad ko. Wala na magsimulang malaki na. Lahat yun nagsisimula sa maliit. Hallelujah. Praise the Lord. At kung tayo magpapatuloy. Hallelujah. Huwag natin tignan ang kahinaan. Sabi ko nga, ito yung panahon na huwag mong tignan ang kahinaan ng katabi mo. Di ba sabi doon, run your race, not run the race. Alam niyo po, kaya bumabagal sa takbuhin, kapag pinansin mo na yung kaliwa kanan mo eh. Tinan mo to si brother, hanggang ngayon, tagal-tagal na, hindi pa rin nagmamature sa Panginoon. Ito si sister naman hanggang ngayon, marites pa rin, mga ganon. Di ba? May kanya-kanya tayong takbuhin. Sabi ng Bible, run your race. Kapag tinignan mo yan, mga kapatid, bibigat yan. Lalo kang bumabagal. Pero kung tayo magpapatuloy lamang, hallelujah. Sabi nga, maraming distraction sa panahon natin. Pero kaya ng agila. Alam niyo ba yung agila? Ang karakter ng agila, the more na dyan yung malakas na hangin, sinusugod niya. Pero tingnan niyo yung karakter ng agila, ayaw niya sa baba. Bababa lang yung pag manginginain. Pero sabi doon, after nun, aangat na naman siya. At ang karakter ng bride, ng mga Kristiyano, hallelujah, mas gusto niya nandun sa mataas na lugar. At ang gawain, ito yung pinakamataas na lugar. Bakit? Yung spiritual natin ay tinataas ng Diyos. Yung pananampalataya natin ay tinataas ng Panginoon. Oh my, hallelujah. Na-appreciate ko ang amen ng bawat isa. Hallelujah. Bakit yan ay mensahe ng Panginoon? Nawa, pagpalain tayo ng Panginoon, ayoko na kunin, no? Sumobra na po yata tayo. But ngayong gabi, mga kapatid, naiwala ko, pinuno ni Lord ang mga banga natin. Pinuno ni Lord, no? Kaya sabi, every time na pupunta tayo sa gawain, mag-expect tayo. Huwag kayo mag-expect sa tao, mag-expect kayo sa ating Panginoon. Siya ang nagpupuno. Amen. Pagpalain kayong lahat. Maraming salamat. This is my first time na tumayo. Amen. Ako po ay talagang, kanina kinakabahan. Nandun po lagi yon. Pero dahil sa amen nyo, dahil sa pagsuporta nyo sa salita ng Panginoon, hallelujah, higit po akong pinagpala. Tayong lahat ay tumayo. At gusto ko pong mag-iwan ng panalangin ngayong gabi bago ko bigay sa ating mahal na pastor. Meron mang kakulangan, si Brother Tim, ang Diyos po ang magpuno sa inyo, mga kapatid. Hallelujah. Lord, salamat po, Ama, sa gabing ito. Sa prayer meeting na ito, Panginoon, tunay nga po, wala ko, Lord, nangusap ka sa iyong mga anak. Patuloy mo lang, Lord, palakasin aking mga kapatid sa dakong ito, especially Pastor Gary, na siya pong nilagay mo, Lord, sa lugar na ito.
Alam ko po, Panginoon, napakahirap, Lord, dahil tutusin, Lord, siya lamang nag-iisa dito, Panginoon. Pero, Lord, ikaw po ang nagtuturo, nagtitrain sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Pagpalain mo kanyang ministeryo, kanyang pamilya, kanyang may bahay, Sir Deeds, kanyang mga anak, ang kanyang hanap buhay, Panginoon. Isa lahat, Lord, ang iglesyang pinagkatiwala mo, Panginoon. Patuloy mo pong equip, Lord, ang mga kapatid namin sa lugar na ito. Patuloy mo pa, Panginoon, maglaan ka ng mensahe, Lord. At busugin mo, Panginoon, ang iyong mga anak. Salamat po sa pagkakataon, Lord. Maring hindi na maulit to. Pero ikaw, Panginoon, nakakalam ng lahat ng bagay. At Lord, gusto kong bigay ang pinaka-the best sa iyong papuri, Panginoon. Salamat po, Diyos. Salamat po, Panginoon. Nakita ko ang aking mga kapatid sa kanilang mangiti, Lord. Nakita ko, Lord, ang mukha mo sa kanila, Panginoon. I see you, O God, sa aking mga kapatid sa lugar na ito, O God. Maraming ding salamat, Lord. Kay Brother Dalong, Lord, naging daan siya, Panginoon. Matigit sa lahat, Lord, ikaw, Panginoon, ang siyang gumawa. Bless mo rin, Brother Dalong, Lord, maging ang kanyang trabaho, Panginoon, kanyang pamilya, Lord. Hallelujah. Sister Beth na pupunta po sa Hong Kong, Panginoon, para makipagsapalaran muli, Lord, ikaw po ang mag-ingat sa kanya. Ikaw po ang higit na gumabay sa kanya. Huwag mo silang pagkulangin, Panginoon. Hallelujah. Katulad din kung paano, Panginoon, pinuno mo ang mga bangang ito. At sabi mo, Lord, ginawa mong wine. At nung matikman nung Pangulo, Panginoon, wala siyang natikman na ibang alak na masarap, kundi yun lamang, Panginoon. At nasa huling panahon na kami, Lord, binuhos mo na ang lahat, Lord. At darito, Panginoon, ang pinakamainam na mensahe, Lord. Isang araw, Lord, hallelujah, may paraan ka para kami ay mag-escape, O God, sa mundong ito. Ang mga tao, Lord, merong mga fire exit. Ngunit lahat yun patungo sa baba. Pero one of these days, Lord, ang iyong nobya, sabi ng awitin, we will fly away, oh glory. Hallelujah. Pataas ang aming fire exit, oh God. Hindi pa bagsak sa mundong ito. Isang araw, lalabanan namin ang gravity, Lord, ng pababang ito. Dahil ang iyong nobya ay kukunin mo, Lord. In a twinkle of an eye. Oh my, hallelujah. Bless your people, Lord. Bless the ministry, Lord, ng aming kapatid, Pastor Gary. Salamat din sa pagkasakripisyo niya every time, Lord, na dumadalaw siya, Panginoon, sa Manila, O God. Truly, Lord, nagiging pagpapala, Panginoon, ang ministeryo niya. We want to thank you, Lord, sa lahat, maging ang aking mga kasama, Panginoon. Salamat din sa kanilang effort, sa kanilang panahon. At Lord, samahan mo pa kami, Panginoon, sa nalalabi namin pag-stay dito. Ama, Panginoon, ikaw po ang magpuno ng lahat ng kakulangan ngayong gabi. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pastor Gary, God bless you. Amen. Sino po bang napuno sa gabing ito? Amen. Hallelujah. Amen. So I would like to add some, alam ko gabi, malayo yung uuwian natin. Ano kaya yung mga manggagawa ni Lord ng panahon? Ano kaya nung utusan sila ng tubig? At sinasali nila yung tubig doon sa bariles. Siguro, it took a while para mapuno yung unang barrel. Siguro ilang litro yon, hindi lang siguro 20 liters, yung isang mga galon. Siguro more than that. Amen. Yung mga barrel ng wine barrel. Hanggang sa pagkatapos na mapuno yun, pupunuin uli. Remember, saints, hindi ito pinuno ng ubas, tapos dinikdik doon sa loob, tapos ipinerment. No. Pinuno lang ito. Pagkatapos, sabi ni Lord, nung puno na, kasi ang message dito ay merong pangpito na barrel at ang pangpito ay si Jesus Christ na rin-reserve doon sa panghuling panahon, which is our day, kung saan nandito tayo sa huling panahon. At kaya naging alak yung anim because of the last one. And He is the last one. Sabi ng Bible, He is the first and the last. He is the beginning in the end. Mga kapatid, ano kaya kung kami ni Brother Pastor Tim ang inutusan, tapos iisipin namin ni Brother Tim na tubig yun eh. Pagkatapos namin napuno,
sasabihin ng Panginoon, ibigay nyo na sa church nyo. Ano kaya kung magtitinginan kami ni Pastor Tim, sasabihin ko, di ba tubig yun? At sabihin din sa akin ni Pastor Tim, di ba tubig din yun? Oh. Tapos, ibibigay natin sa tao. Listen, saints, mga kapatid, salamat sa faith ni Lord. Amen. Kasi binigyan ng Diyos yung fivefold ministers ng faith na galing sa Diyos na hindi tayo magduda. Amen. We put the faith in action. Amen. Hindi tayo nagduda na kaya ni Lord gawin yon, pero we have to have faith first. Doon sa instruction ni Lord. Amen. Alam niyo mga patid, this is a very, kumbaga sa parang simple lang ito, pero could you imagine mga patid, amen, kung hindi kami maniniwala sa mensahe? Anong ganda, anong pagpapala ng message na dadalhin namin sa inyo, amen, kung kami mismo without it. Amen? Hallelujah. At tuwing ibibigay namin ito doon sa punong, could you imagine, doon pa kagad sa puno, yung punong Pangulo, pwede naman bigay natin muna doon sa, meron ba rito maliit na mananampalataya? Tikman mo muna, baka tubig pa dito eh. Kasi tubig ito eh. Alam ko, tubig ito eh. Amen. Could you imagine that, mga kapatid? Amen. Pero God reserved the best sa huling panahon. At kung nung sinabi ng mga tao, bakit ngayon lang nilabas yung pinakamasarap na alak? Amen. Na dapat sana nauna ito. Amen. Mga kapatid, remember the message. Sabi ni John, it is sweet in my mouth, but bitter in my belly. Hallelujah. Mga kapatid, napakasarap talaga ng alak na ito. Amen. Napakasarap talaga ng alak na ito. Amen. Siguro yung mga manginginom dito maglalaway. Ate. Amen. Hallelujah. Pero salamat kay Lord kasi yung taste buds natin, amen, hindi na angkop sa mundong ito. Ang taste buds natin, amen, hallelujah, doon na sa alak na galing sa langit. Na kung saan every time na pinapainom tayo, nai-stimulate yung ating revelation. Hallelujah. At nagko-connect tayo sa isa't isa na kahit bihira tayong magkita, o kahit first time mo makapunta rito, pero piyesta naman. Amen sa salita ng Diyos. Hallelujah. Pwede ba palakpakan natin si Lord? Amen. Kasi ang mundo, pag nagpipista, kailangan may date sa atin. Amen. Kahit walang kahit gabi, pwede tayong pagpiestahin ni Lord. Amen. Dahil sabi ni Lord, kung naniniwala kayo doon sa mga lingkod ko. Amen. Hallelujah. Katulad ng nabasa natin, if you receive yung aking lingkod, ako ang inyong tinanggap. Amen. Kaya salamat po kay Pastor Tim. Hallelujah. Amen. Merong hinanda si Lord para sa atin. Amen. I hope uuwi kayo, mga kapatid, na dala nyo yung kagalakan ng pagpapala sa gabing ito. Amen. I'm so blessed. Amen. Look around you, saints. Itong simbang ito ay hindi ito ginawa ng isang araw lamang. Amen. Siguro merong mga hindi nyo kailangan, siguro merong mga scrap sa inyo na dinala natin dito sa church. Pero tingnan nyo, katulad ng donkey, alam mo, maraming donkey rito eh. Amen. Hallelujah. Ang gusto sabihin ko, minsan nakala natin we are no use. Amen. Pero alam niyo mga kapatid, ni-reserve kayo. Amen, ni Lord, because someone or somebody, amen, pagdating ng takdang araw, yung mga dinala niyo yung scrap dito, akala niyo walang value ito sa Panginoon. Amen. Pero tingnan niyo, amen, every time na nakasabit yan, ano bang sinabit dyan na galing sa inyo? Amen, masasabi niyo na meron palang na-bless dyan sa ginawa kong yan. Amen, hallelujah. Dahil akala ko walang use yon, but God had blessed us. Amen, hallelujah.
Salamat kay Lord, amen, for giving you all saints of God, amen, dito sa iglesia ito. At naniniwala ko na someday, amen, hallelujah, yung value nyo, kung hindi man ito makita ng iba, yung value nyo, amen, ma-appreciate yan nung kasing uri nyo. Amen, hallelujah. Remember, only a diamond can cut a diamond. Amen. Kaya sa gabing ito, tayo po yung mukha at manalangin. Hallelujah. And let's pray, amen, na patuloy tayong magpanalanginan. Let's pray for Pastor Tim and his congregation na pinagkatiwala niyo sa kanya. Hallelujah. At ganon din, Lord, sa kanyang pamilya at sa kanyang mga mahal sa buhay. I do believe na hindi pa tapos ang Panginoon. Amen. Marami pang gagawin si Lord. Nawa, dumating yung araw na i-manifest namin lahat, Panginoon, ang aming natanggap sa iyo, Panginoon, bilang bride of Christ sa huling panahon. Hallelujah. Let's bow our heads at tayo po'y manalangin. Heavenly Father, Lord Jesus, Dear Lord, salamat po, Lord, sa gabing ito for making this night possible. Napakasarap, Panginoon, mag-fellowship, Lord, sa iyong salita. Hallelujah. Dahil ikaw, Lord, nagbubukas, Lord, sa aming mga tenga, sa aming pakinig, na makinig kung anong sinasabi ng Espiritu para sa amin. Panginoon, we receive your message, Lord. Hallelujah. Help us, Lord, to manifest it, Panginoon. Hallelujah. We receive the message, Lord. Hallelujah, na preskong mensahe. Hallelujah. We receive the message, Lord, na hindi galing, Lord, sa tao, Panginoon. Hindi galing, Panginoon, sa Amerika. Hallelujah. Kundi galing, Panginoon, amen, hallelujah, preskong galing sa langit, na kung saan ginamit niyo, Lord, ang aming propeta na nagpasakop sa iyong salita. Hallelujah. Ginamit niyo, Lord, si Pastor Tim na nagpasakop sa iyong salita. Ginamit niyo, Lord, ang mga nauna sa amin. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ang aming mga elder. Hallelujah. Si Pastor Ruel na nagpasakop, Lord, sa iyong salita. Hallelujah. And now, Lord, it is our time, Panginoon. Hallelujah. Lord, amen. Kung ginamit niyo sila, Lord, dahil nagpasakop sila sa iyo, Panginoon, nawa, Panginoon, gamitin niyo din, Lord, ang iglesyang ito, Lord, at ang church ni Pastor Tim, at sa lahat, Lord, ng mga kasama namin, Lord, even in online, Lord, sa gabing ito, hallelujah, na nagpasakop, Lord, sa iyong salita. Hallelujah. Nawa, Lord, ikaw, Lord, ang i-manifest, Lord, ng salitang itong natanggap namin. Hallelujah. Sabi ng tao, nobody is perfect. But sabi niyo, Lord, hallelujah, be thou art perfect because my Father which is in heaven is perfect. Panginoon, hallelujah, sabi ng prophet, Lord, they, without us, they cannot be made perfect. Panginoon, ang tingin ng tao sa amin, Lord, hallelujah, ay katulad ng tao. Pero Lord, salamat, Lord, dahil nandiyan, Lord, ang iyong mata na tumitingin sa amin. Hallelujah. Dahil Lord, kami, Panginoon, ay nilagay niyo sa silong ng iyong dugo. Na kung saan hindi mo kami tinitingnan, Lord, sa kahinaan, kundi tinitingnan mo kami under the blood, Panginoon. Hallelujah. Hindi, Lord, sa merong magaling magsalita, hindi merong dating na magsalita, kundi, Lord, sa surrendered heart. Amen. Na kayang magpasakop, Lord, sa iyong salita. Amen. Lord, thank you, Lord, sa suporta ng mga kapatiran, Lord. Kasama namin, Lord, for tonight's service. Naniniwala ko, Panginoon, hindi sayang kanilang biyahe. Hallelujah. May you bless them all. Amen. At ganoon din sa mga prayer request, Lord, ng mga kapatiran, Panginoon. Hallelujah. Ulitin ko, Lord, kay Sister Beth, sa kanyang pamilya, Panginoon. Hallelujah. At kay Sister Jo, Lord.
Amen. Hallelujah. At ganun din, Lord, sa kanyang pamilya. Kay Brother Rudy, Lord. Amen. At ganun din, Lord, sa kanyang pamilya, Panginoon. Sister Eileen and his family. Hallelujah. Brother Paul and his family. Brother Ronnie and his family. Pastor Tim and his family. Hallelujah. In his congregation. Panginoon. Lord. Amen. Salamat, Lord. Dahil ang Diyos na pinaglilingkuran namin, kung kami mananalangin, pinapakinggan kami, Panginoon. Hallelujah. Help us, Lord. Hallelujah. Na patuloy, Lord, na magtiwala sa iyo. Hallelujah. Help us, Lord, to follow the instruction. Amen. Na kailangan mapuno muna, Panginoon, ang mga aming sisidlan. Amen. Dahil pag puno ito, amen, hallelujah, magkakaroon ito ng stimulation of revelation. Amen. Hallelujah. Bless them, Lord, that bless you. Bless them, Lord, that prayed for this service. And bless Pastor Tim, Lord, in his church, Lord. May you continue, Lord, to use him. At ganon din, Lord, ang mga kasama niya, ang mga musicians, Lord, na binigay niyo ng gift. Hallelujah. Pagpalain niyo sila. At dalangin ko, Lord, na patuloy niyo sila, Lord, gamitin hanggang sa mga araw pa na aming training sa aming mga kabataan sa dakong ito. And may this day or this night be remembered, Lord. Hallelujah. Na kinausap mo kami. Amen. Sa pamamagitan, Lord, ni Pastor Tim. Amen. In Jesus Christ's wonderful name we pray. At magsabing amen. Hallelujah. Amen. Pwede bang palapakan natin si Lord? Amen. Hallelujah. Tayo po'y magkamayan. At tayo po'y kamayan sa bawat isa. Standing in awe of your grace, setting my feet in your ways, entering into your presence, oh God, stand amazed. God of all heaven and earth, holding me in your embrace, unfailing love surrounds me. Oh God, I stand amazed by Lord, you're the Lord of my life. Wherever you go, walk me by your side. Longer my eyes, living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you, in its race I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart ever true. Clinging to the cross, I follow you. I follow you. In all of your grace, setting my feet in your ways, entering into your presence, to behold you face to face. Oh God of heaven and earth, holding me in your embrace, I'm feeling love that surrounds me. Oh God, my Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go,
eternally by your side. No longer living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you, in this world that I run. No longer waiting, your will be done. Yes, sir. Heart's ever true. Lead to that cross, I love you. I love you. Gusto niyo, yun? Naman natin ito mo